Ayan mga kamari, kakain tayo. So ang aking ulam pala ay yung nangka na gulay na nilagyan ng gata. Tsaka nagkape ako kasi maulan dito sa amin ngayon. So ako ay nagkakape. Sarap kasing magkape. Kain tayo mga mari. Kain po mga mari. Sarap ng aking ulam. Kumakain rin ba kayo nito? Nangka na ginataan. Sarap siya. Nakakaano ng pagkain ba? Makakadami ka ng kanin. Pag ito ang ulam mo. So yan. Umulan. Umulan dito. Kakatapos ko lang maglinis ng aking kuko. Una lang ang naglinis, hindi na lang ako nagpalinis doon sa mahal kasi. Tipid-tipid tayo. At ang aking kape. Kumusta man mga kamari? Ano bang mga ginagawa nyo ngayon? Ngayon ay Friday. Aalis kami bukas. Puntahan ko yung aking mga anak. Kasi 2 buwan na hindi kami nakikita. Yung 2 kong anak na nag-aaral sa Davao. Punta ako ng Davao bukas. Kasi every month talaga ako pumupunta sa kanila. Kaso nung time na yung umulan nga, nung nagbaha, nag-landslide, yun hindi tayo nakapunta doon. Sabi ng mga anak ko, huwag muna kayong magbiyahe mama. Kasi natatakot daw sila sa baka may mga magla-landslide ng mga kalsada. Yun. Sana hindi na mag-ulan bukas para matuloy tayong umalis. Yung doon, yung nasunog dito sa amin, gusto sana nga niyang umuwi. Kaso sinabihan kong huwag na lang anak kasi okay lang man kami. Ako na lang ang pupunta dyan. Kasi yung mga anak ko malalahanin. Mga caring ba? Agad, magchat-chat agad. Mama, kumusta na kayo dyan? Papa? Mama, si Papa, wag mong paalisin daw kasi sa kalsada nga. Magchat-chat agad yung panganay ko. Yun, alam nyo yung aking panganay guys ay napaka-alalahanin sa mga parents niya sa amin. Kasi parati yan nagchat-chat, mama, kumusta kayo? Mama, mag-ingat kayo. Ganyan talaga yung mga anak ko. Yun, hindi ko talaga ipagpapalit yung aking mga anak. Sasabihin ko sa akin na mabait yung mga anak ko. Hindi naman natin alam din yung iba na sasabihin, sa iyo lang mabait. Pero sa akin talaga kasi ako ang ina. Siyempre, mabait talaga yung mga anak ko. Siyempre, yung iba may masasabi talaga. Pero sa akin, mabait. Mambabait. Kasi pag sinasabi ko sa kanila na anak, yung hindi mo na ako magpapadala ng allowance nyo, okay lang, mama, ititipirin lang namin yung natira namin pera. Yun. Nakakapag na sila, unawa naman. Kasi may mga edad-edad na.
Yung bunso ko lang, yung mahirap mong anuhin. Kasi sabihin mong wala, ayaw talaga niyang maniwala. Pero yun, doble kayod tayo, doble sipag. Kasi tatlo sila nag-aaral. At hindi pwedeng hindi natin pagsipagan yung panghanap buhay natin. Kasi pag naghihingi yung isa, lahat silang tatlo. Talaga, hindi pwedeng isa lang yung bibigyan mo. Sila talaga tatlo bibigyan mo. Kasi nagsiselos yung isa. Selos na naman yung isa. Papabili yung isa ng sapatos. O, maghahanap din ng anong gusto ng isa. Para mabilhan siya. Kung ayaw na ng sapatos, yung ibang gamit yung kanyang ganyan ang aking mga anak. Tatlo kasi silang babae. So, may gamit rin yung isa na ayaw na niya, binigay din niya sa isa. Nag-share sila. Ganyan talaga tayong mga ina, mga ama. Diba? Ang kapakanan ng ating mga anak ang ating iniisip. Bahala na hindi tayo makabili ng ating pangsarili basta sa ating mga anak ay mabili natin. Diba? Kasi kami nung araw, wala talaga kaming pambili ng aming mga gamit. So, hindi ko yun pinaranas sa aking mga anak. So, sabi ko sa sarili ko, kung magkakaanak man ako, sisikapin namin na mabigyan sila. Hindi naman mabigay lahat. Hindi naman din lahat ng gusto nila ay mabigay namin. Kasi may time din na walang-wala tayo. May time din na mahina ang ating pangkabuhayan. Pero makakain sila kung ano yung gusto nila. Diba guys? Pray lang tayo palagi at magdasal lang tayo palagi sa Panginoon na makapagtapos yung ating mga anak. At tayo din ng mga parents na lumakas yung ating mga katawan para naman sa ating mga anak din. Yun lang mga kamari. God bless us all.